Sabi nga bago ka sumamba, punong-puno ka ng problema. Pero pagkatapos mo sumamba, punong-puno ka naman ng pag-asa kasi pinalakas ka ng Panginoon Diyos. Ganon kahalaga yung pagka-iglesia ni Kristo ko po ngayon. Ako po si Rolando Decena, isang builder. Kami po ay relihiyosong pamilya. Ang ginagawa ko po noon, pagkagaling ko sa eskwela, dumadaan na ako sa simbahan. Lahat ng mga santo doon, dinadasalan ko yung pinupunasan sa pagkakaalam ng araw na yun talaga ang tunay. Ang pagkakakilala ko po sa pag-aanib sa isang relihiyon ay para mapalapit ka sa Panginoon Diyos. Laging sinasabi ng nanay ko, huwag ka mag-iglesia kasi pagka bago matapos ang taon, magbibigay ka ng pera, lalagay mo sa sobre, bibigay mo sa kanila. Kaya yun ang iniisip ko sa mo. Hindi nga, tama si nanay, hindi ako mag-iglesia. May mga nagpunta po sa amin na mga may tungkuling sa iglesia. Mababait naman po sila at gagalang at iimbitahan lang naman kami na kung pwede raw makinig kami ng mga aral ng Diyos sa kanilang kapilya. Wala namang masama na sumama sa kanila. At ang sabi nga, makikinig. Kaya sumama po kami. Namangka kami, talagang napakaganda. Ang liwanag sa loob, tahimik, bukod ang lalaki at babae. Talaga, iba yung mararamdaman mo nung first time na sumama kami sa pamamahayag ng iglesia. Nung nagsisimba kami, isimba ako, wala namang binabasang Biblia yung pare. Ano lang puro sermon lang. Minsan natatapos lang yung simba namin sermon lang, walang Biblia Pero sa iglesia ni Kristo, habang pag nagtanong yung ministro, binabasa sa Biblia, may pagkakataon nagtatanong ako at meron kasi akong Biblia, talagang reliyoso kami sa bahay. Tinitingnan ko, nakasulat totoo. Nung mga nakapakinig po ito noon, tapos nasundan pa po yun sa mga bahay ng kapatid na pamamahayag, Bible study. Hanggang sa nakapakinig ako ng mga aral, yun hanggang nadaanan din yung ukol sa pag-aandong. Hindi pala totoo yung sinasabi ni nanay na pagka matatapos ang taon, pipilitan ka magbigay ng pera, so sobre mo pas. Mahiya ka magbigay ng walit kasi nakasobre. Hindi pala totoo yun. Nung nalaman ko sa pamamagitan ng tinuturo ng ministro na binabasa naman sa Biblia na yung pagkahandog pala, pasya ng puso hindi sa pilitan. Ang naging turning point ko po ay mula nung napakinggan ko po yung mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo, naunawaan. Doon na po ako nagdesisyon na mag-Iglesia ni Kristo ako dahil na-realize ko totoo yung sinasabi ng ministro na nakasulat sa Biblia. Habang dinudoktrinahan pa lang pag-uwi ng bahay, nakasimangot nanay ko parang laging galot malungkot. Siyempre bilang anak, pagka nakikita mo nanay mo parang masama ang loob sa'yo, malungkot nanay mo, kala niya hindi namin siya sinusunod. Siyempre malungkot din bilang anak. Yun ang pagsubok parang siyempre mag-ilang mo, dapat lagi mo sinusunod. Pero napagtagumpayan ko yun talaga. Sabi ko, masusundin ko ang Panginoon Diyos dahil siya nagbibigay sa atin ng buhay. Talagang nagdesisyon po ako na mag-iglesia ako ni Kristo dahil na-realize ko na tama nung mag-iglesia ni Kristo ang tao dahil narito ang tunay na pagsambay. Narito ang tunay na Diyos. Isa lang talaga ang tunay na Diyos na itinuturo sa Biblia. At ang Panginoong Jesucristo, hindi siya Diyos kundi taong tagapamagitan at tagapagligtas. Ang naging pananaw ko ngayon, kailangan mo talagang sumamba, maglingkod sa Panginoon Diyos, tuparin ang mga utos niya. Yun ang naging malaking pagbabago sa buhay ko Kaya yung ginagawa ngayong mga pagmimisyon, tumutulong ako doon. Sa ngayon, napakaraming mga taong halos nawawalan ng pag-asa. Yung iba, hindi lang stress, talagang depression pa yung nararanasan nila. Pero yung pagiging iglesia ni Kristo ko ngayon, napakahalaga po dito. Lalo na pagka nakakasamba bilang iglesia ni Kristo. Sabi nga bago ka sumamba, punong-puno ka ng problema. Pero pagkatapos mo sumamba, punong-puno ka naman ng pag-asa kasi pinalakas ka ng Panginoon Diyos.
ganon kahalaga yung pagka-iglesia ni Kristo ko po ngayon. Sana kapag may mga iglesia ni Kristo nag-invite sa inyo na makinig sa loob ng iglesia ni Kristo, sana wag po kayong magdadalawang isip. Narito ang tunay na pagsamba, ang tunay na Diyos, higit sa lahat ang kaligtasan na matatango ng tao.